Eto nga mga ka-review, kapapasok lang, heto na. Bagong kakampi ng Pilipinas lulusob sa WPS. China umatras, napasok na. Yan po. Mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo kung meron man po, no? At yan po ay galing po sa ating paboritong Philippines Trending News. Yan mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng kanyang video ito, no? At kung gusto niyo po ng mga bagong uploads niya, no, mapanood niyo, subscribe niyo na po ang Philippines News Trending News, yan mga ka-review. At kung gusto mo rin po ng mga ganitong klaseng reaction video mga ka-review, huwag pong kalimutang mag-subscribe din po sa ating munting channel, right? At eto na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Napasok na WPS. Yan, Pilipinas may bagong kakampi, sa salakay na. Yan mga ka-review, eto na po. Nilagdaan naman ng Department of Health at ng Commission on Higher Education ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong tugunan ang kakulangan ng mga nurses sa bansa at mabigyan din ng oportunidad sa trabaho ang mga nursing graduates. Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Memorandum of Understanding na magpapahintulot sa mga underboard nurses na magtrabaho bilang mga kasama sa sektor ng kalusugan. Sa ilalim na natulang kasunduan ay ang pampubliko at pribadong ospital ay kukuha ng mga underboard nursing graduates bilang critical care associates sa loob ng 1 taon na maaaring i-renew ng 2 beses kung hindi sila makapasa sa licensure examination para sa mga nursing. Nilalayan din ito na bumuo ng isang upskilling program sa pagkikipag-ugnayan sa mga institusyong mas mataas na edukasyon. Noong Hulyo, naglabas ang 2 ahensya ng Joint Administrative Order No. 2023-001 na para tugunan ang kakulangan ng healthcare workers sa ating bansa. Ang direktiba ay inilabas bilang tugon sa rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group na bigyan ang mga underboard nursing graduate ng landas sa trabaho bilang critical care associates sa mga ospital habang inihahanda sila para sa kanilang nursing licensure examination. Maaaring palawigin. So yan mga ka-review, good news po yun, no? Good news po yun sa mga nursing student natin, no? Na mga graduating nursing student at saka yung mga nursing, no? Na hindi po nakapasa. Yan. Sa kanilang board. Yan. Pwede na po kayong mag-apply at makapagtrabaho, no? At least, hindi naman kayo mawawala sa inyong kurso kasi parehas lang din naman yung inyong pinag-aralan at saka yung gagawin ninyo, hindi ba? Parang related yung trabaho ninyo. Unlike po sa ibang, di ba? Yung mga ibang kurso tapos nakakapagtrabaho, hindi related sa course, di ba? Mga ka-review. Marami po ang ganyan. So yan, good news po yan sa inyo. Congratulations at maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo. Hanggang sa buwan ng Oktubre ang kasalukuyan ipinapairal na price cap sa regular at well-milled rice kahit pa magsisimula ng anihan o hanggang mananatili ang 38 pesos per kilo na halaga ng bigas sa ilang pamilihan. Maaari ding manatili ang price cap hanggat nakakatulong umano ito sa mga mamimili. Ayon nga kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, ito ang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong araw ng Miyerkules. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na impormasyon kung inaprubahan na ng Pangulo ang naturang panukala. Sa kasalukuyan, wala pang pasya kung makakatanggap ng karagdagan pang subsidiya ang mga retailer ng bigas kung sakali namang palalawigin ang price ceiling. Ayon nga kay Undersecretary Panganiban, nakadepende na yan doon sa desisyon ng Department of Social Welfare and Development Secretary na si Rex Gatchalian at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung matatandaan, naging epektibo umano ang price cap sa 2 klase ng bigas noong Setyembre 5 at ang inisyal nga na plano ay tanggalin ito sa katapusan ng Setyembre.
Sa iba pa nating mga balita, nagkausap sa telepono si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at French President Emmanuel Macron. Isa sa mga tinalakay ng dalawang lider ay ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Bukod pa dito, ay tinalakay din ang pagkakaroon ng mahigpit na ugnayan. So yan mga karibyo, French pala, French President pala, yung bagong kakampi, yan, ng Pilipinas, laban dito sa China, dyan sa WPS. Naku po, parami na ng parami po ang ating mga kakampi, no, mga ka-review. Ayan ng dalawang bansa. Una na rito, inimbitahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Macron na bumisita dito sa Pilipinas. Samantala, hinimok naman ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na panatilihin ang kanilang presensya doon sa Scarborough Shoal at iba pang mga sites dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon nga kay Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarela, hindi napapanatili ng Philippine vessels ang patuloy na presensya nito, subalit nangako naman na poprotektahan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa lubyan ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Liban dito, paigtingin din ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa Baho de Masinloc at iba pang mga lugar kung saan ho nangingisda ang mga Pilipinong mangingisda sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa naturang isla. Ang panghihimasok ng iba pang mga sasakyang pandagat ng mga dayuhan ay binabantayan din ng Philippine Coast Guard para sa kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Yan ay kasunod ng insidente ng pagkurdo ng China sa Scarborough Shoal na humaharang naman para sa mga Filipino fishermen na makapangisda sa naturang lugar. Naninindigan ng panig ng Pilipinas, partikular na ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ng naturang shoal ay tradisyonal na fishing ground kung saan nakikinabang ang mga mangingisdang Pilipino mula sa mayaman nitong marine resources. Anyway, ito yung sinasabi. So yan mga ka-review, dapat po talagang may visible doon yung Coast Guard, no, mga ka-review. Kasi pag wala kang nakikita, di ba? For example ako yung China, pag wala akong nakikita dyan, mga tao, something, di ba, hindi sila mag-aalangan na gawin ulit yung lalatag ng di ba, kinukordonan nila. Ganun talaga, dapat visible talaga yung ating mga otoridad doon, no? Kahit papano, di ba mga ka-review? Sa palagay niyo mga ka-review, dapat bang talagang magpatrolya talaga doon yung Coast Guard, no, mga ka-review? Ito naman po, pakinggan po natin ito. Sabi ko sa inyo, mga kutsero, na dapat ine-exert natin yung rights natin. Hindi yun natin pwedeng sabihin palagi yung sinasabi ng mga pro-China advocates na kasi may historical whatever yung China hindi kailangan intindihin natin sila. No, they have to understand us. Kailangan ang China ang magmakaawa sa atin. Pwede ba kami diyan magmamangisda diyan sa Baho de Masinloc? Pero dapat, kaso hindi. Kasi we are not exerting our rights. If you are not exerting your rights, you lose it. Konsepto rin yan dito sa bansa natin. Kapag meron kayong mga bahay o lupa na nakatenga, hindi nyo binabayaran yung amilyar, kukunin yan ng gobyerno. Ang tawag doon, laches. Bakit? Kasi those who do not exert or exercise their rights will lose it. Ito pa nga nakakalungkot which actually, ako hindi ako pro-recto. Hindi kasi ako dilawan, hindi ako pink, at hindi rin ako CCP. Pero mga kutsero, I think this is very feasible alam nyo kung bakit feeling ko nagkaroon ng barrier dyan bigla? Kasi hindi na nag-i-import ng seafood ang China sa Japan Feeling ko, hindi na kasi sila nag-i-import ng seafood sa Japan, itong si China. Kasi nagyabang itong si China, ang sabi niya, hindi na kami bibili ng isda na galing Japan kasi nagpakawala kayo ng tubig galing sa Fukushima ba yun? Fukushima Power Plant. Yan. So baka nauubusan na sila ng supply ng seafood sa bansa nila. Ngayon, kailangan nilang harangan yung West Philippine Sea kasi, mga kotsero, doon po ang may pinakamalaking deposito ng isda ng deep sea fishes dito sa region natin.
Kaya nga dyan nangingisda rin ang Vietnam, dyan nangingisda ang Pilipinas, dyan nangingisda ang Malaysia, Brunei. Kasi ano talaga sa saltwater fish, very abundant ang West Philippine Sea. So wala ngayon isda sa China. Iniisip ko lang naman to kasi ayaw na nga nilang mag-import galing Japan. So ngayon, ang ginagawa nila ay sasara namin tong West Philippine Sea. Lahat ng isda dito, amin to. Ito ba masaklap? Halimbawa, totoo to? Kung totoo tong sinasabi ni Recto, hina-harvest na nga nila yung isda natin, ibebenta pa sa atin ng mas mahal. Ito sabi, following reports that the Chinese Coast Guard installed fishing barriers in Baho de Masinloc to prevent Filipino fishermen from accessing the fishing ground in the area, a lawmaker has insinuated that China could be selling the fish it stole from the West Philippine Sea to the Philippines. Nako, yari. Posible yan, alam nyo. Hindi ako magtataka kung Parang ginigisa po tayo dito. Sarili nating mantika, no? Sa sarili nating bakuran na kinuha, tapos ibebenta rin sa atin. Ako po. Napakalaking nito. Diba? Irony. Diba? nangyayari yan. Recto said China is the Philippines' #1 source of imported fish. Around 30.58% in terms of volume, valued at $247 million according to 2021 data. Ang tanong, is this a case of balikbayan fish? Hinuli dito sa atin ng illegal, ngunit ibinebenta at binabalik ng legal? If true, this is the worst kind of fish migration. Actually, this is economic sabotage. Kung totoo. Tama po talaga kasi, di ba, sa atin yun eh. Kasi bibenta rin sa atin. Yan ang tawag dyan, di ba, mga ka-review. Ako talaga kung totoo po yan kung totoo pong nangyayari yan na ibinibenta rin sa atin yung isdang nahuhuli ng mga Chinese, no? Talagang napakalaking kalokohan po nito. Bakit? Alam nyo na palang dyan galing yan eh. Diba? Dyan, alam nyo na palang dyan galing sa West Philippine Sea. Tapos bibilihin nyo pa. Sino ngayon ang nagmukhang tanga? Pilipino pa rin, tayo pa rin mga ka-review, diba? Alam nyo nang galing dun eh. Illegal na kinuha. Tapos legal na ibebenta sa atin. Pero alam mo, ikaw mismo alam mo na nanggaling yun doon, pero binibili mo pa rin. Sino nga ng tanga? Tayo pa rin. Ako, talaga naman Alam niyo ang pangit doon? Kaya nga nakakatawa nung panahon ni FPRRD. Pag pinag-uusapan yung isda, tapos sasabihin ng mga ibang and take note sa mga bago dito sa channel ko. I'm a supporter of FPRRD. Pero hindi po ako never ko pong sinuportahan yung kanyang China pivot. Never, from the very beginning. Maraming ang galit sa akin dyan eh. Maraming nagalit sa akin dahil dyan. It's fine. It's my belief. If you can prove it otherwise, then walang problema. Like, I'm free to change my belief. Noong panahon pa ni Digong, I've always mentioned this. China is the biggest bully in the region ng Southeast Asia. Marami na nagalit sa akin, etc. etc. Tapos merong nagsabi before na ayaw mong sumuporta dahil lang sa isda. Dahil lang sa isda? Really? Tingnan nyo kung magkano ang ginagastos natin dahil lang sa isda. $247 million. Kung tayo ang makakahango ng isda na ibinibenta sa atin ng China, kailangan pa ba natin gumastos ng $247 million para mag-import ng isda? Ako nga mga kutsero, naniniwala ako yung galunggong imported na rin eh. Imagine, imported galunggong. Alam nyo ba, nung bata ako mga kutsero, ang GG, pagkain ng informal settlers. So yan mga ka-review, no? Ang point lang dito mga ka-review talagang nakakapanlumo kung ganitong nangyayari, di ba? Ipinaglalaban natin. Di ba? Yung WPS halos ipaglaban natin, no, mga ka-review ng patayan, di ba mga ka-review? Ano pang nangyayari?
Tapos, yung isda pala, ngayon ko lang nalaman to. Salamat, Coach Jarrett, ha? Oh. Ginigisa po tayo sa sarili nating mantika, mga ka-review. Hinulis sa sarili nating bakuran. No? At ibinenta rin sa atin, mga ka-review. Talagang may mga negosyante talaga. No? Siguro ko mura siguro yung benta sa kanila, mga ka-review. Pero talagang hindi makatao. Kayo po ba, mga ka-review, ano po bang inyong opinion dyan? Sa hinuling isda ng China mula po sa atin sa Pilipinas. Tapos ibebenta rin sa atin ng China. Agoy, mga ka-review. Anong opinion nyo dyan? Ako po yung nanggigigil dyan. Well, anyway, mga ka-review, naman po yung reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong mga reaksyon, no? Patungkol po dito sa issue nito, no? Ang French po ay kakampi na rin po ng Pilipinas. Yan, good news po yan. Ano pong reaction dyan? Alright, mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, yan, sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At huwag kalimutang i-like at i-share ang reaction video nito, mga ka-review, para mas marami pa pong mga kababayan natin ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.